Napasugod po kasi ako kila Joanna alas 4 ng madaling araw. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Nandito po tayo sa may likuran ng bahay ng kapatid ko. Ayan po. So ang kapatid ko ay nurse, ngayon po ay construction worker. Kaya mo yung kapatid. Ibibidyo kita na makita ng buong mundo na ikaw ay nagpapala. Magandang araw po sa inyo. Nandito po tayo sa may likuran ng bahay nila. So, gusto kong ma-relax mga amigo, kaya nandito ako sa may likuran namin. Ayan po, maganda yung lugar dito sa amin. Gusto ko, sabi ko nga kay Wawi, maglagay ng kubo dito para sa mga kamag-anak namin. Diba Beljun? Maganda na maglagay ng mga kubo dito. Halaman para ma-relax. Yan. Tapos merong tubigan dito, Beljun, no? Dito yung maganda yung mga ferns tanin mo. Oo. Diba? Ganda dito, ayusin, no? Ayusin mo lang yan, lagyan mo ng simento. Kaya nga. Simento lang. Parang work, tapos may kainan. Ayusin mo lang ito eh. Ganda, oh, may tubig-tubig dito sa part na to, oh. May mga isda siya, Beljun, dami. Tapos, papalinisin mo to. Diyan mo kayo nagkikawin mo, kahit mga 5 lang, baka dumami. Panagkumulan, wala yan. Kukuhaan na. Ay, aalis ano? Oo. Kaya nga, ganda ka ako dito kasi napaka-presko mga amigo, oh. Mga puno-puno lang siyang ganyan. Tapos maglalagay ka dito ng kubo, di ba? O, gaano ka aliwalas. Oo nga, tatanggalin mo yan mga dahon yan ah. Puputulin mo yan para maging malinis yung dyan yan. Lilinisin nga para maganda yung ano, yung daanan. Tapos dito maglalagay ng kubo rito. Opo. Oo, tapos dito. Simento muna to. No? Simento. Kaya, Puno ng halaman. Halaman. Maganda mga puno ng halaman. Dito sa part na to. tangan doon kay Wawi, oh. That's good. Ito sa may pinsan namin to eh, pero Hindi ba binibinta? planong ibenta. So sabi namin ni Wawi paghahati-hati namin magkakapatid tapos i-develop. Ganun po. Ito yung magandang pa. Magandang lugar. Kubo ko yan. Oo. Nandito, oh. Maglagay ng mga maraming ano dito, kubo-kubo, mga amigo. Ito yung part na maganda dito. Ayan, si Joanna pala sa may resort mga amigo na natulog. Ayun yung bahay na pinapagawa natin. Ang laki pala, no? Medyo, no? Pag nasa malayo. Ayun na siya. Yung bahay na pinapagawa natin. Ang ganda niya pagka ito na-develop to mga amigo. Lahat ng part na to. So nagpunta kami rito para mag-relax. At nakita ko naman na ang ganda ng lugar. So, ayan. So, ayusin ko yung ating camera mga amigo. Para makita nyo po ang ganda ng ating kapaligiran. Ayan. So, dito tayo. Tingnan natin magandang lugar. Yan po tayo mga amigo. Para at least makita nyo po. Ayan si Kuya Beljun. Ayan. So nagpapatambak yung kapatid ko rito. Ay, Wawi, di ba lupa mo pa to? Lupa mo pa to? Lahat yan, hanggang sa mangga na yan. Hanggang sa mangga. So pwede ka maglagay ng kubo-kubo rito? Pwede? Ayaw, maglagay ka. Maglagay ka na. Oo, Ikaw maglagay ka na. Gumastos ka. Lagyan na yun ang kubo-kubo ito yung nabahin ko. So, ayan ang kapatid kong nag-for good. For good, forever na sa Pinas mga amigo. Ayan. At ngayon po mga amigo ay gusto ko pong i-share sa inyo yung nangyari po dito sa amin. At napasugod po kasi ako kila Joanna alas 4 ng madaling araw. So alas 4 o alas 5 hindi ko matandaan kasi sobrang antok ko pa. So natulog ako alas 12 ng gabi, tapos mamaya may tumatawag sa akin. Sobrang daming tawag, Miss Paul. Naiiyak ako ng madaling araw.
So ihi ko, tinignan ko yung cellphone ko, daming miss call. Tapos po mga amigo, inano ko lang, nag-message ako, sabi ko bakit ka nagtumatawag sa akin? Sabi ko kay Joanna, pumunta ka dito, sabi niya ganon. Ako naman, dire-diretso ako, pumunta ako sa kanila. Ninenervous pa nga ako. That time, ay si Bedyong gising ko, Bedyong gumising ka, tara ka ako. Si Joanna parang sumasaklolo. Ayun, sabi nga ni Bedyong, ano ba nangyari? Sabi niya, hindi ko alam pagka punta namin doon, kasi di ba laging merong doon issue na parang merong lumilitaw ganoon. Merong lumilitaw, may body spirit daw sila nakikita. Ngayon, eto na po mga amigo nangyari. Para sa kaalaman nyo, meron pong tao na nananakot sa kanila. Meron tao na nananakot sa kanila mga amigo. At ang kwento po ganito. Hindi ko po kasi binidyo mga amigo dahil syempre hindi ko na alam, natataranta ako kasi madaling araw, ba't gakit ganun natutulog si Wesley, katok ng katok. Yun ang kwento. Ngayon si Wesley ay nagising, tapos pagkayari wala naman siyang nakikita. Ngayon po mga amigo, ginawa ni Wesley, pumunta po sa may higaan dun sa may bahay ng nanay niya. Pagkahigaan niyang gano'n, natulog ulit siya. Tapos pagkayari po mga amigo, na merong nakatulog siya, meron pong pumasok na tao. Yun po. So meron pumasok na tao at sabing gano'n nakaanos daw doon, nakatitig daw kay Wesley. May taong pumasok sa bahay. So sabi ko, bakit ako, sabi ni Joanna, hindi espiritu yon. Sabi niya, ang mismo kang umaano sa amin ay tao mismo yung nananakot. So ganito po. So parang nagagalit na si Joanna. Ngayon tinawagan namin yung kapitbahay. Yung kapitbahay po mga amigo ay sabi kong ganoon, ano ba nangyari? So ikinuwento niya. Ang kwento niya ganito. Ang kapitbahay mismo may nakitang tao na dalawa na nakatalukbong. Tapos pagkayari po ay pumunta daw kay Wesley. Tapos pagkayari daw pumunta doon kay Joanna. Ganon yung kwento. Tapos ngayon, sabi ni Joanna, hindi, nagsisinungaling ka. Ikaw mismo yung tao na nananakot sa amin. Sabi ganon. Ikaw mismo yung tao. Sabi niya, hindi. Sabi ganon. Hirap na sila magkaintindihan kasi syempre hindi man marunong mag-Spanish yung tao na to. Ngayon, kilala naman namin yung tao na kapitbahay. Ngayon, sabi nga ni Joanna, bakit concerned ka? Sabi niya, bakit concerned ka at sinasabi mo ibang tao yung nagpunta sa bahay? Sabi gano'n ni Joanna. Ngayon, sabing gano'n, syempre may nakita kami, baka mamaya kung mapano kayo. Sabi gano'n. Tapos sabi ko, actually may lock yun. May lock yung mga pinto, may lock yung gate nila, ganyan. Kaya safe talaga sila doon. Ngayon, itong kapitbahay ay pumasok pala. Pumasok sa loob ng bahay nila Joanna, nahitulog si Wesley, tapos pagkayari umikot na gano'n at kitang-kita ni Joanna. Yun. Tapos sabi ko yung gano'n ni Kuya, kaya ako pumasok kasi may dalawang tao. Tinitingnan ko kung napano na kayo, baka may nangyaring hindi maganda. Sabi gano'n. Sabi gano'n ni Joanna, kahit na, bakit ka papasok sa bahay namin? Yun ang point. So, madalit salita, pumasok siya at kitang-kita na nandoon nakatayo yung lalaki na yun, yung kapitbahay nga. So, sabi niya, hindi ibang tao yun. Ikaw mismo ang nananakot sa amin para siguro umalis, ganyan. Or umalis sa lugar na yun. So, na-confirm na ni Joanna kasi pag natutulog daw siya, parang may something talaga na hindi siya mapaano. Kaya ngayon po, natutulog si Joanna sa resort ko pinatulog. So ilang araw na rin siya hindi natutulog kasi
natatakot nga siya baka kung anong gawin. So madalit salita ay para sa security nila Joanna, inayos ko lahat ng mga kandado, ganyan. O pati yung pintuan. Pero kaso ayaw na matulog yung Joanna doon sa bahay nila. Sa umaga pupunta siya, matutulog din si resort kasi mas ron. So sabi ko, kuya, bakit naman kasi pumasok ka? Kahit anong mangyari ka ako diyan, wala ka naman nakakong pakialam diyan. At saka bakit gising ka ng ganung time? Diba? Bakit gising ka ng ganung time? So, yun, nag-explain siya. Pero para sa akin naman ay wala namang ginagawa na masama nga sila Joanna at saka si Wesley, ganun. So para sa akin matahimik lang naman doon. So bakit kailangan ganonin siya? Bakit kailangan takutin? Madaling araw daw may kakatok, ganyan, na parang ibang araw yung pakiramdam nila. So mismong tao yung mismong tao yung pumunta dun sa bahay nila at saka nananakot. Nakatalokbong daw, nakasarado mo kaya hindi rin nila kita. So para sa security nila, sabi ko, kasi yung lugar nila, yung subdivision nila na very safe yun. So sabi ko, Joanna, hindi ako naniniwala na ibang tao yun. Naniniwala ako na siya mismo yun kasi ako din, sa tagal ko na naninirahan doon, sobrang tagal na, mula pagkabata nandun kami walang problema. Never nagkaroon ng problema sa mga kapitbahay dahil magkakakilala kami ng mga kapitbahay. Tapos si Kuya Beljun tsaka si Jose dati natutulog doon, wala naman naging problema. So para matapos sa lahat ay yun nga, umahanap kami ng lupa lupa ng bahay para tirahan nila. So sabi ko kay Joanna, basta anytime na mga gabi tatawag ka, walang problema sa akin. So nagagalit si Joanna, sabi niya, bakit ngayon ka naging concern sa amin, hindi naman niya kita kilala, di ba? Bakit kailangan pumasok? Yung pagpasok niya doon sa mismong bahay, yun ang mali. So bakit nakabukas ang pintuan? Mali ang intindi ni Joanna. Sabi ko, Joanna, bukusan mo yung pintuan pag sa umaga kasi sabi ko may gumagawa before. Ngayon, ang pagkakaintindi niya, lagi dapat doon na nakabukas yung pintuan. Ano? Sabi ko, hindi, isarado mo ka ako yun. Sabi mo ganyan, dati lagi dapat nakabukas. Sabi ko, kapag kami gumagawa lang sa umaga, that time kasi para pinapipinturahan ko yung ang tinitira nila. So yun, madalit salita na hindi makatulog si Joanna, tapos pilit niyang pinagbibintangan yung lalaki na alam ko naman na siya din yun. So ito nga pagkakamali, yung camera, may camera po ko dito, may CCTV camera, kaso nga alam po mga amigo ay sa may harapan may CCTV ron. Tapos sa loob inayos namin CCTV, ngayon hindi gumagana. Ngayon, inayos uli namin, tsaka pa lang siya umaano. So, natatakot lang sila Joanna kasi syempre ibang tao sila, estranghero sila. Bakit may gaganon? So, ano daw ba ang motibo bakit ginaganon sila? So, sabi ko sabing gano'n ng mga ibang kapitbahay, baka gustong huwag patirahin sila doon. Ganoon po. So para sa ikatatahimik ako ng lahat, sabi ko ganyan, ayan, maglagay ako ng mga CCTV para at least alam na. So yun po mga amigo, kaya pagka ayos doon, sure po naging okay na sila. Kaya kasi inaano nila na spirito nyo. Sabi ko yun. So tao pala mga amigo. Kaya sabi ko, lagi silang online, lagi nila ako message kung ano man mangyari. Kasi kung ano man mangyari sa kanila, responsibility ko yun. Pero sabi ko nga 100% safe sa lugar na yon. Kasi po subdivision yon at hindi pwedeng pumasok basta-basta yung mga tao at saka lahat ng kapitbahay doon magkakakilala. Kaya yun, so yung kapitbahay na nananakot na yon, sabi ko kapag inulit pa niya yon ay kami ay babarangay na or police ko, ano man yung po pwedeng action doon. Sabi ganoon. Basta mali ka ako yung ginawa mo na hindi ka dapat papasok sa loob ng bahay kahit ano pa mangyari dyan. Sabi niya, kahit ano pa mangyari kay Wesley tsaka kay Joanna, sabi ko gano'n. So ayun po mga amigo, kinukwento ko sa inyo ito dahil at least para alam nyo kung ano yung nangyayari sa buhay namin dito. So yun nga, pero si Joanna hindi naman papatalo yan kasi matapang yan si Joanna. At saka sabi nga niya, hindi ko lang, kung eka nasa Equatorial Guinea yan, ay nako, baka nataga ko na yan, sabi nga gano'n sila. Hindi, trespassing yun hindi po pwede yung gano'n. So hindi ka pwedeng sabihin ko concern ka sa kanya kasi may pumasok na tao, wala na siyang pakialam doon. Unang-una hindi naman sila magka-close. So ayun mga amigo, yun lamang po at hopefully maging diretso at maging okay na po ang
lugar na yon at wala nang mananakot sa kanila. So yun po mga kababayan ko, hopefully maayos talaga, hindi po pwedeng ganyan kasi syempre dinil natin sila dito para makapagpahinga, para makapag-relax. Kaya nga po, inaapuran natin yung bahay dito para pag natapos po dito sa tabi ng bahay, mapagpagawaan sila para doon na sila at least kasama namin araw-araw. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito at God bless po.